Bukod sa kalusugan, mahalaga ring nabanggit sa SONA ng Pangulo kahapon ang ukol sa pamamahagi ng murang pabahay para sa mga Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Habang pinapataas natin ang kalidad ng serbisyong medikal, mahalagang bigyang pansin din ang aspeto ng pamumuhay. Partikular na ang pabahay para sa mga Pilipino. Pakilatag nga po, Secretary Aliling, itong mga patungkol po dito at hakbangin ng inyong ahensya patungkol po sa murang pabahay. Magandang hapon, Yusek Claire. Malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo na dapat maging accessible ang pabahay para sa lahat. So ang ginawa po natin recently is in-expand natin yung flagship program ni PBBM na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ano ba ibig sabihin natin ng magiging accessible? Dapat bawat income segment ng ating lipunan merong available na housing program na pwede silang i-avail. So unlike before, kaya natin tinatawag itong 4PH ngayon na expanded 4PH, we expanded the modalities of the program. Dati po, condominium style ang pwede lang mag-avail ng 4PH. Ngayon po, in-expand natin to into horizontal o to yung mga subdivision-like developments, house and lot, or pwedeng lote lamang ang inyong bibilhin. Ngayon, ano bang epekto nito sa pagiging accessible? Ang hulog, i-relate natin to sa monthly amortization. Ang hulog, using the normal 6.25% interest rate ng Pag-ibig, assuming 1.8 million po ang isang unit ng condominium, ito po yung ceiling price ng socialized housing natin sa condominium. Ang hulog po nito is 11,200. So, nabalitaan nyo naman po siguro na recently, meron pong linunch ang Pag-ibig na 3% interest rate program. Plus, ang 4PH po, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, meron po tayong interest subsidy. Pag pinasok po natin itong interest subsidy, saka pag kinonsider po natin itong subsidized rate ng Pag-ibig, yung 6.25% po magiging 3%, tapos meron po tayong additional 2% na interest subsidy, yung 11,200 po na monthly amortization, magiging 5,800 na lang. So yun po ang naging epekto ng programa, 4PH program po ng Pag-ibig. Ngayon, sa vertical po yun. Pag pumunta naman tayo sa horizontal developments, ito yung house and lot o yung mga row houses, yung hulog po dati na 5,200, pag kinonsider natin yung subsidized rate ni Pag-ibig saka yung interest subsidy na binibigay po ng national government, yung 5,200 a month po magiging 2,700 pesos na lang po ang monthly amortization. Ganun po kaganda at ganyan po pinalawak ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ang pagiging accessible ng bahay para sa bawat Pilipino. Ngayon, yung mga hindi pa rin kaya na maka-afford ng mga binanggit kong mga presyo, meron po tayong dinagdag ulit na modality. Ito naman po yung rental housing modality po ng 4PH. Ang frontline naman natin dito na ahensya will be the National Housing Authority and the NHMFC, yung National Home Mortgage Finance Corporation po, na pareho din pong katulad ng Pag-ibig, attached agency po ng DHSUD. Meron pa rin po tayo, yung talagang tinatawag nating nasa ISF areas, binuksan na rin po natin yung CMP program, yung Enhanced Community Mortgage Program natin. Ito yung ina-award natin sa bawat Pilipinong pamilya, kung nasaan nakatirik po yung bahay nila, ina-award po sa kanila yung titulo nitong mga lugar na ito. Ang ano po dito, ang lahat po itong nabanggit kong modality, naka-integrate po dito yung tinatawag nating incremental housing. Ang ibig sabihin po ng incremental housing, kung ano muna yung kaya, yung basic specifications muna ang kayang bilhin, allowed po bumili ang bawat
4PH beneficiary nito. Then pag nakaluwag-luwag po, pwede po tayo mag-avail ng mga pag-ibig house improvement loan para ma-improve naman po yung specifications, mapaganda po ninyo yung inyong mga tahanan. So ito po basically ang nagawa natin ngayon sa pag-improve ng programa ng ating mahal na Pangulo ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or 4PH. Ang tanong po ngayon, Sec. Aliling, yung mga gusto mag-avail, marami po tayong kategorya, yung binanggit niyo po, hanggang sa umabot na po doon sa talagang bibigay po yung lupa sa mga indigent natin na mga kababayan. Paano po silang mag-a-apply para maka-avail po nitong programa na to? Uunahin ko po yung mga gustong bumili, no? Either horizontal, ito yung mga subdivision type or condominium. Simple na lang po ang proseso ng para mag-apply maging 4PH beneficiary. Number 1, pumili kayo ng kahit anong socialized housing development na saan nyo gusto po bumili ng bahay. Tapos, pwede na po kayong mag-apply ng 4PH loan, subsidized loan package sa Pag-ibig, either po dun sa developer na inyong bibilhan ng bahay, sa DHSUD, or diretso sa Pag-ibig. 2 steps lang po, uulitin ko. Pili kayo ng socialized housing na gusto nyong bilhin, pwedeng house and lot, pwedeng lote, then punta na po kayo sa developer, sa DHSUD, sa Pag-ibig, para mag-apply ng 4PH 3% loan. Ngayon, dito naman po sa CMP program, ang CMP po kasi ang finifinance ng SHFC, no, ng Social Housing Finance Corporation, ay yung community. So yung mga gusto magpa-orient, gusto ninyong yung community nyo po mag-apply nitong programa na to, in-encourage namin kayo na mag-inquire na kayo diretso sa SHFC para mag-guide kayo paano ba ninyo ibubuin yung mga kooperatiba o mga homeowners association ninyo. And then pagdating po sa rental program natin, antayin po ninyo, in 2 weeks po, i-announce po ng NHA saan yung mga initial sites po ng rental housing po natin under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. So lahat po yan, in line po sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginagawa na po natin ang paraan na maging available po ang inventaryo. Yan naman po kasi yung una dapat na inventaryo, di ba? So paano ba namin ginagawang inihingkayat ang mga private developers na mag-produce ng socialized housing? Number 1, pinadadali natin yung proseso, no, through streamlining and digitalization. At higit sa lahat, tinatanggal natin ang korupsyon sa DHSUD sa lahat ng mga ahensya. NHA, SHFC, Pag-ibig. Kasi alam po natin, para pumasok po ang private sector sa programa ng gobyerno, dapat na itaas natin yung credibility ng departamento at ng programa. Magagawa lang po ito pag tatanggalin natin ang corruption. So ang DHSUD po, strictly implemented po ang zero corruption policy. Salamat po. Salamat, napakagandang balita po niyan. So sa mga gustong mag-avail ng murang pabahay, abay makipag-coordinate na po kayo sa tamang ahensya.